Tayo ngayon sa ating area 2 ng ating taniman ng gulay. Dito tayo magkatrabaho ngayon mga farmers. Pero bago tayo magtrabaho, atin munang lilibutin ang ating mga pananim. I-check upin natin mga farmers kung ano ang kalagayan nila para alam natin kung ano ang dapat natin gawin sa ating mga pananim mga farmers. Ayan po sila mga farmers. Ito po ay katalim po dito ay patula mga farmers. Nakakyat na talaga sa taas mga farmers. Oh, may mga malilit ng buho mga farmers. May mga buho na mga farmers oh. Ayan. Ikot tayo mga farmers. Ito po yung aming sitaw. Oh mga farmers. Oh, ito natin mga kondito mga farmers oh. Masyado nang malago yung mga damo. Kaya isa ito sa ating mga tatrabahoin mga farmers. Kung hindi mga ngayon, mga sa susunod mga araw, schedule natin mga farmers. So, yan po yung mga talim namin mga farmers. Kaya katuwa na mga farmers. Nakikita na yung mga bulaklak. Ayan. Ganito ang tanim natin dito ka-farmers. Isang row, patula, isang row, sitaw. Para hindi sayang yung espasyo mga ka-farmers. So, yan, talagang masyadong malago yung mga damo mga ka-farmers. Kailangan maglinis. Oh, yan. Marami tayong gawain mga ka-farmers dito sa ating mga taniman. Oh, ayan, talagang nakakyat na mga kaparmers. Oh, lalago ng sanga. Mga talbos, mga kaparmers, yung ating mga patula. Ayan, gabayan natin sila para makon sa taas. Ayan, paikot natin. Ayan, pulupot. Pati yung ano. Ayan, mga kaparmers. Yan, ito po ang aking ginagawa mga kaparmers. Tuwing ako'y pumupunta sa aming mga area, ay iikutin ko muna yung aming mga pananim para makita natin kung ano ang mga problema para alam natin kung anong ating gagawin mga farmers. Oh, ayan oh, may maliit ng bunga pala yung ano dito oh. Yan. Kita na mga farmers yung pinaghirapan. Oh. So far dito naman sa ating mga patula ay wala namang problema. Dito sa ating mga panim dito ka-farmers, ang problema lang dito ay masyadong malago yung mga damo mga ka-farmers. Ayan na po yung isang kasama ko mga si Rosendo. Oh. Good morning po mga ka-farmers. Ayan. Yung isang ka-partner po namin mga ka-farmers ay wala pa dito. Maghatid pa ng kanyang mga estudyante. Oh, yan, nakikita na yung mga bunga mga ka-farmers oh. Oh, siguro mga isang linggo pa mga ka-farmers, matitikman na natin yung ating pinaghirapan. Oh. Kaya kahit anong hirap at pagod mga ka-farmers yung ating mga ginawa ng nakaraan, pag ganitong nakikita mo yung pinaghirapan ay natatanggal lahat yung mga pagod. Oh, yan mga ka-farmers. Ayan. Oh. Ito. Uy. Yung natumbang papaya oh. May bunga pa. Hinog na, kinakain ng manok. Oh, ito mga ka-farmers oh, gandang tignan oh. Kakyat na talaga lahat dito. Oh yan, may mga bunga na mga ka-farmers talaga. Oh. Dito naman tayo sa bandang may tanim na ampalaya mga ka-farmers. Oh. Ayan oh, sila mga ka-farmers yung ating ampalaya. Paakyat na sila, nakalahati na yung iba mga ka-farmers oh. Nasa nakalahati na yung iba. Oh. Ayun po sila mga ka-farmers. Ay, dito ang maraming trabaho mga ka-farmers ngayon. Talagang masyadong malago yung mga damo.
Oh. Kaya ito siguro ang unahin namin mga kaparmers sa araw na ito. Maglilinis kami sa aming mga ampalayahan mga kaparmers. Ayan. Dito sa baba ay umpisan na pala dito. May nalinis na dito mga kaparmers oh. Ito ang ginawa ng aking kapatid na si Pascual kahapon. Kasi wala kami dito mga kaparmers. Nasa area 1 kami yung kahapon. Pero si Rosendo, doon kami nagtrabaho kaparmers. At siya naman dito kahapon. Yan o. Oh. Magandang tignan mga kaparmers pag nalinis. Kaya dapat nating linisan mga kaparmers bago natin abunuhan. Ayan po. Oh, nalinis na dito. Pagkatapos po namin malinis ito mga kaparmers. At kung tumigil yung ulan, kasi malagkit pa ito mga kaparmers, aarurin namin ito mga kaparmers. Yung pagitan ng mga ampalaya, aarurin namin ito mga kaparmers. Pagkatapos ay itatambak namin yung ibang lupa dito sa mga puno ng mga pananim natin mga kaparmers. Oh, para pag-araro dito, maging malinis yung pagitan po mga kaparmers. Ayan oh, nakultivate pala dito oh. Gandang tignan. Oh. Ito na po ang kalagayan ng aming mga pananim dito mga kaparmers sa aming area 2 ng aming gulayan. Ayan oh. Kaya dito kami maglinis ngayon mga kaparmers. Tatapusin namin itong linisin sa umagang ito, sa araw na ito mga kaparmers. At pagkatapos namin maglinis, ay mag-aabono at mag-i-spray kami mga kaparmers sa ating mga pananim. Yung papaya na aking pinutol mga kaparmers, oh, tumatalbos na oh. Yan po mga kaparmers, malapit na pong matapos malinisan ang aming ampalaya. Dalawang row na lang oh, malapit nang matapos mga kaparmers. Yan po yung mga kapartners ko mga kaparmers oh. Yan. Ganda ng tignan mga kaparmers no. Lumabas na yung mga ampalaya. Pagkatapos namin malinisan ang aming maglinis mga kaparmers, kami po ay mag-abuno at mag-spray sa ating mga pananim mga kaparmers. Sige po mga kaparmers, tuloy namin yung aming ginagawa. Ayan mga kaparmers, hindi sayang yung mga damo na aming pong nilinis. Pakikinabangin pa rin yung mga kaparmers. Pagkain ng aming mga alaga na baka mga kaparmers oh. Ayan si Rosendo oh. Ayan, pagkain ng kanyang alaga. Mga farmers, mag-spray tayo sa ating mga ampalaya. Gamit pala natin gamitin natin yung system mga farmers ay itong alika. Mga tira-tira namin nung nakarang kami nagkwento mga farmers. Nag-ampalaya doon sa area 1 namin. Wala pang bagong gamot namin gagamitin. Ito lang muna mga farmers. Ang sukat natin dito sa alika ay 10 ml mga farmers. Yan, 5 ml. Yan mga kaparmers, 10 ml. Samahan na rin natin kaparmers ng foliar fertilizer. Ito Primo Plant Booster mga kaparmers. Ang ating ilalagay na foliar. Ang timpla natin dito mga kaparmers ay 200 ml sa isang knapsack sprayer mga kaparmers. So, yan, 150 yon yung sardinas. Tapos 15 ml pa mga kaparmers. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan kaparmers, may kalahati lang nakalagay dati. Tapos haluin natin mga kaparmers. Oh, para mahalo yung mga. Kaya pala mga kaparmers, hindi pa muna tayo maglalagay ng fungicide sapagkat nung nakarang araw ay nag-spray na kami ng copper base fungicide mga kaparmers. Kaya
foliar at insecticide na lang mga kaparmers ang ating i-spray ngayon mga kaparmers. Yan, para ma-protection na yung ating mga ampalaya mga kaparmers. Yan, kunin natin. Yan. Kunin natin ang tubig. Yan. Ilang pa mga kaparmers. Yan, puro na mga kaparmers. Natin sabihin natin mga kaparmers, ano? Habang ako ay nag-i-spray mga kaparmers, yung dalawa naman ay mag-abono mga kaparmers. Hati-hati sa gawain para madali. Yan po yung pag-abono namin, tinimpla namin sa drum mga kaparmers. Bago ako mag-spray mga kaparmers ay maglagay tayo ng protection mga kaparmers. Wala tayong dalang face mask, kaya ito na lang gamitin natin. Yan. Kunting protection sa ating katawan. Ayan. Oh. Mamay day sali na gaya matin, tingkanan. Ayan. Ayan. Kaparmers, doon tayo sa sprayan. Kibetay? Yan mga kaparmers. Dito tayo mga kaparmers. Yan, parang. Hello po mga kaparmers. Pahinga muna tayo mga kaparmers. Tapos natin yung gawain sa umagang ito. Kaya habang nagpapahinga ay magbirinda naman tayo mga kaparmers. Yan. Ang nagawa namin ngayon sa umagang ito mga kaparmers ay nakapaglinis na kami dun sa aming ampalayahan. Nakapag-abono na kami mga kaparmers. Ayun din, nakapag-spray na rin po kami mga kaparmers. Yun po ang natapos namin sa umagang ito mga kaparmers. Kaya pahinga na muna kaparmers. Meron na time. Bukas, doon naman tayo sa area 1 natin mga kaparmers. Doon tayo magtatanim ng kalabasa mga kaparmers. Doon tayo bukas, area 1. Doon po sa bandang Malulumanat mga kaparmers. Yan, ganyan lang ang gawain ng mga kaparmers. Ganito lang gawain namin. Pagkatapos magtrabaho, merienda, uwian na. Ganun lang gawain ng mga kaparmers. Hindi kami buong maghapon mga kaparmers na nasa bukid. Bali, kalahating araw lang namin mga kaparmers. Kapag sa hapon, may ibang gawain naman kayo kaparmers, kanya-kanya kami. Yung mga kasama ko, may alaga silang mga hayop, baka, kambing. Yan po mga kaparmers, ang buhay namin magkakapatid. Hindi naman buong maghapon yung trabaho namin mga kaparmers sa bukid. Maliban lamang kung kami mag-harvest at maraming harvest mga kapatid, mga kaparmers, yun, siguradong tatapusin namin kung abutin kami ng anong oras, kung maghapon, o maghapon. Pero pag maghapon, marami ng harvest yung mga kapatid, mga kaparmers. Yan lang, tiyaga-tiyaga lang para mabuhay dito sa mundo, para sa ating mga pamilya. Kahit pa paano naman, nakakaraos naman tayo mga kaparmers. Napikadami nga na. Nakapag-aral naman yung mga bata, tawat tulong ng ating Panginoong Diyos. O sige mga kaparmers, hanggang sa susunod na ating mga videos. Magandang umaga po sa lahat.